Magandang umaga, nagbabalik ang PTV Balita ngayon. Inatasan ni Acting Transportation Secretary Giovanni Lopez ang CAAP o Civil Aviation Authority of the Philippines na ibaba ang passenger service charge at iba pang bayarin sa mga paliparan upang bumaba ang gastusin sa operasyon ng mga eroplano bunsod ng pagtaas ng presyo ng langis. Ang direktiba ni Lopez ay ipatutupad sa lahat ng paliparan na pinangangasiwaan ng CAAP. Lumabas sa pinakuling datos ng Department of Transportation na tumaas ng $108 ang kada bariles ng jet fuel mula sa $90.87. Ang hakbang na ito ng DOTR ay bahagi ng paghahanap ng solusyon ng gobyerno sa tumataas na presyo ng langis sa pandaigdigang merkado. Sa ibang balita, nagbabala ang Department of Trade and Industry na makukulong ang 15 taon at pagmumultahin ng 2 milyong piso ang mga hoarder at profiteer. Ang babala ay inilabas ng DTI Secretary Cristina Roque kasunod na nagpapatuloy na kaguluhan sa gitnang silangan na posibleng maging sanhi ng kakulangan sa pagkain at pagsipa ng presyo ng mga pangunahing bilihin sa bansa. Ayon sa DTI, ang iligal na pagmanipula sa presyo kasama ang pagtatago sa mga produkto ay nasa ilalim ng Price Act o Republic Act No. 7581. Sa kabila nito, tiniyak ni Roque na sa kasalukuyan, sapat ang supply ng pagkain sa bansa. Naiprong bagong congressman ng ikalawang distrito ng Antipolo si Philip Doc Acop. Si Philip ay anak ng yumao at dating Congressman Romeo Acop. Nakakuha si Congressman-elect Philip ng 60,051 na boto na higit na mas mataas sa kanyang katunggali na si Reden Liaga na mayroong 12,054 na boto. Lumabas sa datos ng COMELEC na nasa 66,994 ang bumoto o lumahok sa eleksyon. Naging maayos naman ang naging eleksyon sa Antipolo at walang naitalang untoward incident. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang updates, i-follow at ilike kami sa aming social media accounts at PTVPH. Ako si Rod Lagusad para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.